God is good. Praise God, praise God. Hallelujah. Alam nyo na sabi ng Bible, when the name Jesus Christ lifted up, He will draw men unto Him. You know that that word is generally called by the Lord to every one of us to lift His name. Not only the men to Him, but every blessing, every things will draw nigh unto Him. Lahat ay lalapit sa Kanya. Kaya lahat po ay sentro sa ating Panginoon Kristo sapagkat all the authority given to Jesus. Amen? Even on earth, even in heaven. Ang sabi ng Bible, all the power given to Jesus. Amen? And if we are the follower of Jesus Christ, if we are a believer of Jesus Christ, that kind of power, that kind of authority, given also to every one of us. Signs will follow, ang sabi ng Panginoon, for those who believe. Amen? Kaya kailangan po natin, let us cultivate our heart to believe from impossible going to possible. Amen? Kaya sa Diyos walang alinlangan. Amen? Amen po ba? Sa Diyos may katiyakan ng buhay. Amen. Amen. Sa Diyos, kaya nga siya ay Diyos, di ba? God. When we study the supremacy of Jesus, when we study the Lordship and the sovereign power of God, wow, hindi po kayang i-explain ng ating human mind. Hindi kayang explain ng ating feelings. Hindi kayang explain ng lahat ng ating nakikita because the sovereign power of God ay hindi kayang i-measure. Amen? Amen ba? Dahil ang Diyos ay mabuti. Sabi nga natin, ang aking Diyos ay mabuti. Amen. So sa lahat to nanonood, tayo po ay nasa first service, 8 to 10. Okay, mamaya. No? Bisa kasi nag-aabot po ang 10. So, according sa ating pong latest announcement, na locally kasi ibinigay na po sa local decision, and our Mayor Amante here in San Pablo City ay nag-announce na pwede na raw ang 15 years old to 65. Amen? Pero hindi po nating in-announce pa ngayon. Sabi ko sa ating secretary kay Pastor Ira, wag muna, no? So, but these following days ay ating i-announce sa bawat sector. But let us pray pa rin dahil yung sasakyan naman ang problema. Hindi makakapunta ang iba dahil ng transportation. Alam nyo, galing kami sa San Miguel, nakausap ko yung nanay ni Pastor Marvin. Pag pala ikay pumunta ng San Miguel, 100 pesos ang tricycle. So hindi ko naman ina-announce sa ating mayor. Pero talagang napakamahal, 100. Biro mo, kung ikay pumapasok, ng sweldo mo 350. Abay, kalahati nun ay pamasahe lang. Amen? At isa lang pasahero. Pero God is good. Amen? Ang mahalaga tayo nakakapagtrabaho, tayo ay nakakakilos pa rin. At ang sabi nga ng ating Pangulo, bagamat binuksan na po ang lahat ng mga agencies, lahat ng opisina, lahat ng department store and mall, ang sabi nga, kanya-kanyang ingat na lang. Dahil the number one dahilan ay economy. Amen? Kasi pag hindi nga naman umusod ang lahat ng mga pabrika, lahat ng trabaho, apektado yung ekonomiya. Kaya sa atin, ingat-ingat lang. Sabihin mo nga, sabi mo, ingat-ingat din pag may time. Yung mga nasa bahay, ingat-ingat lagi tayo, ha? Kaya ako, lagi kami nag-iingat, no? Itong nakaraan linggo, ang dami naming appointment, pero talagang dobling ingat. Amen ba? Ako'y dalawa tagapag-ingat ko'y Diyos. Ikalawa, asawa ko. Amen po ba? Ay mas maingay pa asawa ko kaysa sa Diyos. Kaya sabi ng misis ko, alcohol, no, face mask. Kaya doon sa amin sasakyan, may face mask at saka, ano nga bang tawag doon? Shield. Amen? Kaya ingat din tayo. Amen? So ngayon, in our first service, ang aking po ituturo ngayon ay, sabihin nga natin, accessing the favor of God. Pag sinabing favor of God, it is not an ordinary blessing. Sabihin natin, ang pabor ng Diyos ay hindi ordinaryong pagpapala. Pag sinabing favor of God, may something talagang kakaiba pagkilos ng Panginoon. And we will study today about accessing God's favor. Sabihin nga natin, access. Amen? Pag sinabing access,
ay meron kang tinatawag na koneksyon. Pag sinabing access, ay meron kang tinatawag na right position. Pag sinabing access, you have a right relationship. Kaya sa Lord, doon tayo uma-access ng lahat ng bagay. Okay, ito yung makikita po natin sa 2 King chapter 2. Let us proceed. God's favor is double portion. Sabi nga natin, double portion. Ang sabi dito sa chapter 2, 2 King chapter 2 verse 1, dumating ang oras na si Elias ay kailangan ng kunin ni Yahweh sa pamagitan ng ipu-ipo. Noon ay naglalakad sila Eliseo buhat sa Gilgal. Sinabi ni Elias, maiwan ka na rito at ako ay pinapuntan ni Yahweh sa Bethel. Sabi nga po natin, Bethel. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, hanggang buhay ako, hindi ako hihiwalay sa iyo, at magkasama silang pumunta sa Bethel. Verse 3, sinalubong siya ng mga propeta roon at tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag na kayong maingay. Sagot niya. Sinabi ni Elias, Eliseo, maiwan ka na rito sapagkat pinapupunta ako ni Yahweh sa Jericho. Sabi nga natin, Jericho. Ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, habang buhay ka, hindi ako hihiwalay sa iyo. Kaya nagpunta silang dalawa sa Jericho. Verse 5, pagdating doon, si Eliseo ay nilapitan ng pangkat ng mga propetang taga roon at tinanong, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin ngayon ni Yahweh? Ang sabi ni Eliseo, alam ko, huwag na kayong maingay, sagot niya. For the second time. Amen? Amen po ba? Kaya meron po dito mga word for word na ating pag-aaralan with regard to God's favor and God's double portion released into Eliseo. Amen? Dahil tayo naniniwala, after pandemic, mararanasan natin ang double portion of blessing. Naniniwala kayo doon? Amen? Amen po ba? What the devil is stolen, the Lord will give us, to every one of us, double. Amen? Double portion. Kaya alam niyo, ito yung minemeditate ko, bagamat minsan ito yung ituro ko na, pero na-drive ako dun sa kay Eliseo, anong meron na makikita natin sa buhay ni Eliseo kung bakit siya nagkaroon at karanasan ng double portion. Amen? Hello? Ito ay tinuro ko noon with regard to, siyempre, teamwork. Pwede natin gawin topic dyan, ang teamwork. Pwede natin itopic dyan yung mentoring na talaga mini-mentor ka ni Elias. Ikaw si Eliseo ay kanyang mini-mentor. Diba? Everybody mentored? Lahat tayo. Pwede natin gawa ng katuruan dito din, yung tinatawag na miracles of God. Pero dito, na-focus ako doon kay Eliseo. Amen? Doon ako na-focus kung bakit, oo nga naman, kasi mayroong conversation eh. Di ba sabi ng mga propeta, alam mo ba, ang Panginoon mo ay kukunin na. 2 beses tinanong, 2 beses sinagot. Ang sinagot niya, alam ko. Sabihin natin, alam ko. So ang ibig sabihin, God ay nagbibigay ng kaunawaan. Amen? Kaya makita natin, John chapter 13, yung position ng Jesus Christ, he knew. Alam niya na siya galing sa Ama, alam niya kung bakit siya napunta rito, alam niya ay siya babalik sa Ama. Kaya the word no, it is a powerful position to every one of us to receive double portion. Amen? Kaya napakahalaga nun. Tuloy natin. Ang sabi ng verse 7, sinundan sila ng 50 propeta, sila'y tinanaw sa di kalayuan nang sila'y tumigil sa tabi ng ilog Jordan. Hinubad ni Elias ang kanyang balabal at inampas sa tubig, nahawi ang tubig at sila'y tumawid sa tuyong lupa. Oh, grabe naman yon. Si Moses tungkod ang ginamit, di ba? Amen? Kaya nung aking binabaybay ito, nangyari pala ang kapangyarihan din. Nga lang, balabal ang inihataw sa tubig. Amen? Pero wag natin gagawin na pupunta tayo diyan sa sampal mo. Hindi naman gano'n ang gagawin natin, ano? Dahil may kapangyarihan. Subukan ko nga sinasabi ni Bishop, hahatawi ko itong Sampaloc Lake. O ay kung samahan ka ng Diyos, magagalit sa'yo si Mayor.
Ba't mo binaha ang Sampaloc Lake? Pero dito makikita natin, napakabuti ng Diyos. God is a God of miracles. Right? Tingnan natin. Kasi inihataw din ni Eliseo eh. No, kasi maikli lang ito, kinuha ko doon sa pinaka-chapter. Nung si Elias ay kinuha ng Diyos at ibinigay sa kanya yung balabal, bumalik siya doon sa dating dinaan at hinihataw din niya. Ito nakita ko. Nahati din. At yung mga propeta nakatanaw sa kalayuan, nakuha ni Eliseo ang dalawang uri, no? Ang dalawang porsyon ng kapangyarihan ni Elias. Kasi alam niyo, marami nakatingin sa atin. Nakuha niyo po ba ako? Di kalayuan may nakatanaw sa iyo. At ngayon, tatanawin ka at sasabihin sa iyo, kamangha-mangha ka, brother. Sabihin mo nga, kamangha-mangha ka, sister. Mamamanghaan nakatanaw sa iyo sa di kalayuan sapagkat piniperform mo at mararanasan mo ang double portion. Amen? Pag makikita si OJ ng kalayuan, nakakamangha. Merong kakaibang galaw ang Diyos. O di ba? Amen po ba? Hello? Pag nakita ng malayo sa di kalayuan si Joban, nakakamangha. Amen? Kaya ang pag-uusapan ngayon sa Life in Christ, pag ikay natanaw sa di kalayuan, nakakamangha. Amen po ba? Pwede ba natin i-accept yan? Yes, Lord. Amen. In the word na nakakamangha. Kasi yun yung favor eh. Are you with me? Yung mga imposibleng bagay, nagiging posible, pag namasdan mo, nakakamangha. Natatanaw sa di kalayuan si Pastor Conrad. Oy! Nakakamangha naman ito. O di ba? O sino namangha? O di ba? Yan ang Diyos mo. Nakakamangha. Amen. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kaya kahapon may pinag-usapan kami ni Pastor Conrad eh. Isang negosyo. May kakausapin lang kami. Ano, Pastor? Pag nakita yun sa bayan, nakakamangha. Praise God, praise God. Amen. Kaya ang sabi dito, ituloy ko po bago ko ibigay yung 4 na bagay na nakita ko kay Eliseo. Ang sabi dito sa verse 9, pagtawid nila sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo. Yan yung maganda. Naalala niyo si Bartimeo nung tinanong ni Jesus? Ano ang sabi ni Jesus? Ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? Ni Bartimeo, I want to see. Dito, tinanong ni Elias, si Eliseo. Kaya makikita po natin, minsan ang Diyos nagtatanong, kailangan lang sumagot ka ng maganda. Huwag mo sasabihin na, Lord, kung kalooban mo, pwede mo namang sabihin. Kasi nung tinanong ni Elias, Eliseo, anong gusto mong gawin ko sa'yo? Tinan niyo ang binigay. Makinig kayo. Ang sabi dito, pagkatawid ni Elias, sinabi sa kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo, bago ako kunin. Sumagot ni Eliseo, kung maaari ipamanan niyo sa akin ang 2 bahagi ng inyong kapangyarihan. O, tingnan niyo sagot ni Elias. Sinabi ni Elias, mabigat ang hinihingi mo. O, di ba? Amen? Siguro, yun yung pinakamataas na request. Minsan sa ating request, pag tinanong, taasan mo na. Nakuha niyo po ba? Hello, hindi hiningi yung sapatos, kung may sapatos. Hindi hiningi sandals eh. Amen? Ano hiningi? 2 kapangyarihan. Kaya ano sabi dito sa verse 10? Mabigat ang hinihingi mo. Gayon man, kapag nakita mo akong kinuha, mangyayari ang kahilingan mo. Amen? So sa ating request kailangan ay taasan mo na. Bagamat mabigat. Amen po ba? Sabihin natin, basta mabigat, okay lang yon. Minsan kasi pag tayo humihingi sa Diyos, alam nyo, nung ito'y aking binabasa, hihingi ka rin lang sa Lord, taasan mo na, bagamat mabigat. Lord, ang bigat naman na hingi-hingi ko sa iyo. Hindi. Ano sabi ni Elias? Pag nakita mo akong itinaas na, ibibigay ko sa iyo ang request mo. Amen? Kaya sabi dito sa verse 10, kapag hindi mo, pag hindi, sabi dito, mangyayari ang kahilingan mo. Kapag hindi mo magagamit ang hinihingi mo. Makita natin, si Elias ay nagbigay ng assurance na makakamit mo. Pero,
nasa iyo pa rin kung ito ay tatanggapin mo. Amen? Kaya tanggapin natin ng double portion this morning. Amen? Lahat ng hinihingi nyo, bagamat mabigat, katulad ni Eliseo na sinabi kay Elias, yung dalawang uri ng kapangyarihan, bagamat kay Elias ay mabigat, pero ibinigay. Ganun din ang Diyos natin. Amen? Ang sabi ng verse 11, patuloy sila nag-uusap hanggang naglalakad. Walang ano-ano'y, ayan na, pumagitna sa kanila isang karwahing apoy, nahila ng mga kabayong apoy. Nagkahiwalay sila. Si Elias ay iniakyat sa langit sa pamagitan ng ipo-ipo. Kitang-kita ni Eliseo, kaya't napasigaw siya, Ama ko, Ama ko! Ang sabi dito, magiting nakatapagtanggol ng Israel at nawala na sa paningin niya si Elias. Dinampot niya ang nalaglag na balabal. Sabihin mo, damputin mo na. Abay, ayaw niyo yata. Amin po ba? Hello? Kasi sabi, pag hindi mo kinuha, wala yon. Oo, bagat mabigat ang kahilingan mo, pero pag nakita mo ko tinaas at lumaglag ang aking balabal, damputin mo. Ang sabi nung siguro, ayoko Lord, nahihiya ako. Di ba? Hello? Ayoko Lord. Amin po ba? Abay, damputin mo. Kaya ngayon marami tayong dadamputin at ako'y naniniwala pag natanaw ka sa kalayuan, wow, ang dalawang rents na ito, kamangha-mangha. Dalawa rents natin di ba? Yan ngayon ang wiwikain. Biro mo kahit pandemic, ganyan na nangyari, nakakamangha. Bakit? Ang ating Diyos ay Diyos sa sumasagot ang bawat panalangin. Amen. At ang sabi ng verse 15, bago ko po ibigay yung study natin kay Eliseo, nang makita ito ng mga propetang taga Jericho, ayan, marami nagmamasid talaga nang makita ito ng mga taga San Pablo, are you with me? Amen po ba? Nang makita ito, ano ang sabi dito? Na nakatanaw sa di kalayuan, ayan, nakatanaw na naman, at nakita nila, sumasa kanya ang kapangyarihan ni Elias, siya'y sinalubong nila at buong paggalang na niyukuran. O, tingnan natin yung study. Alam niyo ba yung nakatingin sa kanya, yung mga, ano nga bang tawag dito? Yung pa mini-measure siya. Maganda tumi, pero para bang merong paglalaban sa isip, tingnan ko nga kung talagang buhay ang Diyos mo. O ano, alam mo ba kukunin na ang Diyos mo? Siguro sabi ni Eliseo, alam ko. Biro mo yung sagot ni Eliseo yun. Kasi parang sila yung mga nagsusupla. Nakuha niyo po ba? Kasi alam naman natin ang istorya ng Bible na God's Spirit is always there. Kaya dito pag-aaralan natin, anong meron si Eliseo kung bakit naranasan niya yun. Bagamat, literally, makikita natin, mabigat tong pananalitang ito. Pero dahil hinihingi mo, pag ako'y nakita mong itinaas na at lumaglag, damputin mo. Nakuha niyo po ba ako? Naalala doon yung isang istorya, panahon ni Elijah? Nagpuputol siya na tinatawag na mga cypress, mga kahoy, dahil mayroong expansion ang church na kanila pinagtitipunan, kailangan nilang duksungan. Di ba, meron doon kwento na yung axe head, habang nagpuputol ay nalaglag. Are you with me? At pagkatapos, ang sabi ng propeta sa nahulog, at nung lumutang, ano sabi ng propeta? Damputin mo. Lumutang na Nakuha niyo po ba ako? Kaya dito makikita natin, God's favor is speak about the unlimited resources of the Lord. Sabihin natin, God's favor is unlimited resources from the Lord. God's favor, it is a supernatural open door from the Lord. Yung mga hindi mo kayang paniwalaan, kasi yan ang Diyos Di ba sabi ng Jeremiah, if you call in my name, I will answer you, and I will show the mighty things that you do. Yung mga sagot ng Diyos, na tumawag ka sa akin, ako yung sasagot sa iyo, at magpapakita ng mga bagay na hindi mo halos maunawaan. Dahil ako ang Diyos sa sumasagot sa panalangin. And that is favor. Amen? Kaya dito, may apat na bagay. Unang-una nakita ko dito sa verse 9.
let us contextualize our verses. Sa 2 King chapter 2 verse 9, makikita po natin diyan, gusto ni Eliseo na ipamana sa kanya ni Elias ang dalawang bahagi ng kanyang kapangyarihan. Sabihin natin, gusto. Eto ngayon, may tanong ako. Gusto mo ba ngayon maranasan na double portion? O di ba? Yan kasi yung unang-unang pundasyon kung bakit naranasan ni Eliseo, ang unang-una ay desire. Sabi nga natin, desire. Doon sa verse 9, makikita natin, pagkatawid. Ang sabi dito nila, sinabi ni Elias, sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. Sumagot si Eliseo, kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang dalawang bahagi ng inyong kapangyarihan. The root word from this verse is desire. If you want to experience God's favor, open heaven's blessing, unlimited resources from the Lord, supernaturally blessed, desire it. Sabi natin, desire. Nasahin mo ang sabi diyan. Amen po ba? Bagamat si Pablo nagsabi yung pagiging kontento. Amen? Pero tandaan natin, even today, God will supply all your need, right? But one day, God will supply your want. Do you agree? Kung alam naman ng Diyos na maluluwalhati siya at gagamitin ka ng Panginoon, kung ang Diyos ay nagbiyaya, ang Diyos ay magbibigay din ng biyaya sa ating kapanahunan. What we need today, like Eliseo, desire. Kasi ang sabi nga, gusto ni Eliseo na ipamana sa kanya ni Elias ang dalawang bahagi na kanyang kapangyarihan. Alam nyo, mahusay humingi si Eliseo. Amen? Sapagkat alam niya, nabalitaan niya, yung balitang Mount Carmel battle. Alam niyo ba yung Mount Carmel? Yung nakipagtunggali si Elias sa mga propeta ni Baal. Are you with me? Na nagsosolo na siya. Are you there? Na talagang naghiwa-hiwa na yung mga propeta ni Baal. Sabi ni Elias, baka ang Diyos nyo namamasyal. Hindi sinasagot Pero nung siya na ang nanalangin, binuhusan pa ng tubig yung kahoy. Ang sabi ng mga propeta, kayabang naman ni Rey, tuyong-tuyo ibinasa pa. Kasi ang Diyos gusto yung ma-highlight ang kanyang kaluwalhatian. Kaya yung blessing, hindi lang blessing, kundi yung pabor. Na pag nakita, wow! Di ba? Pag nakakita sa di kalayuan praise God, nakakamangha ang lalaking ito. Di ba? Yun ang God's favor. At yun ang nakita, for 3 times, sinabi ng Bible, yung mga nakasalubong ni Elias, ni Eliseo, alam mo ba na ang Panginoon mo ay kukunin? Alam ko, sabi ni Eliseo. Ikalawa, alam mo ba, kukunin ang Panginoon mo? Alam ko. Ang ikatlong tanong nung natanaw na, dahil wala na si Elias, si Eliseo na bumalik. Hinataw yung ilog. Ang sabi ng mga nagmamasid, Allah, nasa kanya ang dalawang bahagi ng kapangyarihan. Totoong ibinigay. Kasi merong desire si Eliseo. Amen? You have desire? Yes. Amen? Yes, we are contented because of Christ. But during pandemic, diyan nagpaparamdam ang Diyos ng double portion. Ipararana sa'yo. Amen? Ipaparana sa'yo. At mangyayari pa nga, kambal ang anak mo. Praise the Lord. Hallelujah. May lahing kambal pala sila. Adi doble. Amen. Amen ba mga... Praise God, Lord. Double portion. Dalawa kagad ang apo. Hallelujah. Kasi desire yan Ano sabi ng Bible? Tingnan natin yung sa awit. Let us go to this verse, from this verse. Psalm 37 verse 4. Ayan, inuunahan ako ni OJ. Take delight in the Lord and He will give you the desire of your heart. Take delight. Magliwanagin mo ang sarili mo sa Diyos. Maglingkod ka.
Amen? Magpuri ka sa Panginoon. Sumamba ka sa Diyos. That is the word, delightful. To delight yourself to the Lord. Amen? And one day, ang sabi, He will give you the desire of your heart. Hindi ka bawasan sa Diyos na ibigay sa iyo ang hinihiling mo. Hindi ka bawasan sa Panginoon. Dahil yan ang hinihingi mo, ibibigay ko sa iyo. Are you with me? What we need to do, like Eliseo, desire it. Amen? Kung may gusto kang ligawan at talagang dinidesign mo, huwag mong titigilang manalangin. Pinagsaraduhan ka lang, hindi ka na bumalik. Ano, Pastor Maki? Yes. Amen? Desire. Yung nga lang with good motive. Amen? Hello? Yan nga, sabi doon sa nanliligaw, para kang asong buntot ng buntot sa akin. Biro mo yun, ang sakit noon. Ginawa kang aso. Pero after how many years, sila pinroclaim, husband and wives. Sabi ng tinaguri ang aso, nasa akin ka rin. Bakit? He desired with good heart, from his heart. Amen? Ba't ba tayo napunta ron? In other words, mga kapatid, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, kailangan nating i-desire. Alam ng Diyos yun na kailangan mo yun. Right? Alam ng Diyos na ito'y bahagi ng buhay mo pag ibinigay ng Panginoon. Alam ng Diyos na talagang gagamitin ka lalo ng Panginoon pag dinisire mo yan. Amen? Lalo maluluwalhati ang Panginoon. Kaya, the first thing na nakita ko sa buhay ni Eliseo is desire. The second thing, tingnan natin ang verse 6. 2 King chapter 2 verse 6. Ano sabi ng verse 6? Sinabi muli ni Elias kay Eliseo, maiuwing ka rito sapagkat pinapunta ko ni Yahweh sa Jordan, ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh, buhay ka, hindi ako iwalay sa iyo, at nagpatuloy sila sa paglalakad. The second things na nakita ko kay Eliseo, yung tinatawag na decision. Decision. That sometimes, alam naman natin, your decision is your destiny. Are you with me? Amen? Huwag kang magdo-double-minded. Kasi sabi ni James sa double-minded, huwag umasa na tatanggap ng pagpapala ang isang taong pabago-bago ang isip na hindi alam ang kanyang gagawin. Si Eliseo meron isang strong and firm decision. I will be with you. Amen? Not only referring to Elijah, kay Elisha, doon sa dreams mo. When you decide to follow your dreams, don't give up. Are you with me? Ano man ang nangyayari, your decision is final. I will fulfill my dreams and I will fulfill my decision and destiny. Hindi kayang pigilan ng kaaway ang anumang negatibong nangyayari pag ikaw ay nagkaroon ng desisyon to follow your dream. With impossible dream. Di ba? Amen po ba? Kailangan natin yon. Kasi minsan nababago ang desisyon natin when we encounter negative circumstances. Ayoko na. Di ba? Minsan kasi nababago ang desisyon natin pag may mga bagay. Halimbawa, meron tayo pag-apply sa trabaho, na medyo ikaw ay na-discourage, minsan nababago na. Dapat maging firm ka sa iyong desisyon. Amen? Nilalait nga siya, di ba? 3 times, 2 times. Oh, alam mo ba, Panginoon mo ay kukunin. Alam ko. Kaya naman nung sinabi, dahil alam ko, hindi lalo ako alis sa Kanya. Nakuha niyo po ba? Hello? In other words, oh, nagsosolo ko na pag inalis ang bossing mo, abo, anong pakialam ko sa'yo? Di ba? Nakuha niyo po ba ako? Para bang inaalas ka ng mga nakakasalubong eh. Pero dahil alam ni kay Elias, aba, hindi mababago desisyon ko. San man naroon ka, habang buhay ang Diyos, nasa iyo ka sa iyo. And that is decision. The same with God. If we follow God, you make a decision, Lord, I will follow you, no turning back, no turning back. Hindi ako tatalikod sa iyo, ano man nangyayari sa akin, I will follow you. Amen? Amen po ba? And that is your decision. Your decision is your destiny. Kaya sabi dito sa verse 6, ngunit sinabi niya, saksi si Yahweh. Remember this, in every decision, God is your witness.
When you made a decision, God is your witness. And God will validate your decision. Anak, decision mo yan, sasamahan kita dyan. Di ba? Nakuha niyo po ba? Lord, ang hirap nito, pero ito decision ko, because of you, I will follow. Amen, sasamahan kita dyan. Nakuha niyo po ba ako? Kaya anumang nangyayari, hindi kayang paltan ang desisyon natin. Amen? Our decision to follow the vision of the church. Amen? Hello? Kaya may mga bagay na mangyayari sa hinaharap because of your decision. And sometimes decision is too hard. Nakuha niyo po ba ako? Hello? Amen. So, allow me to example si Pastora Eli. Nung siya nagdesisyon mag-resign sa Makati, ano anak? Ang hirap ng desisyon yun. Maganda posisyon niya sa Makati, nagtatrabaho siya doon, siya pinakamaganda sa opisina. Biro mo yun? Pero nung siya'y kausap ko, totoo naman, di ba? Pero nung siya nagawa ng desisyon, nagulat na lang ako, bigla na lang daan dito ng prayer meeting at saka midweek. Anak, wala ka pa. Pa, ako'y nag-resign na, tinuloy ko na po. Decision, right? Pero, nag-rest muna siya ng ilang buwan. Isa? O, 2 buwan siya nag-rest. Kaya lagi siya nakakasama sa gawain. Kasi pag alam mo, decision mo ay sasamahan ng Diyos, huwag ka mag-alala. And after 2 months, tinawag siya sa Franklin. Na ngayon, siya rin ang pinakamaganda ron. O, di ba? Amen. May gwardiya pa. Si Renz. O, di ba? Kasi minsan ng desisyon kasi natin, mini-measure natin sa pangkasalukuyan. Hindi natin alam, pag ikay nagdesisyon, merong double portion of favor na ibibigay sa iyo. O ngayon, nakakauwi pa siya. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya, huwag kang matakot magdesisyon. Sabihin mo sa tabi mo, huwag kang matakot. Kung mayroon kang pangarap na medyo kala mo ano, no! Decide again. Follow your dream. Dream again. Nakuha niyo po ba? At God will give you a double portion. Nakuha niyo po ba ako? Amen? O, sa boxing, si Hatton, medyo tumagilid. Nung nasa ni Pacquiao, baksak eh. Nga lang, nagdesisyon na siyang umalis sa boxing. Wala na. Nung bumalik siya, naging drunkard na siya, nakabilanggo pa, nabasa ko eh. Minsan, bumalik siya, laglag na siya. Amen. Pero si Pacquiao, dumaan din ng baksak, di ba? Pero may decision siya, I'm a fighter. So what happened? Kaya do not hesitate your decision. As long that God is with you, every decision you made, God will open the door for you. A double portion. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. In verse 4, hindi pa rin humiwalay si Eliseo kahit sinabi ni Elias na maiwan na siya. Hindi napigilan. Sige lang ng sige. Sabi nga natin, sige lang ng sige. O ano sabi ng verse na ito? Ang nakuha ko po dito, Eliseo's determination. 4 na dilang ito. Amen? Desire, decision, determination. When I research the word determination is definitely. Firm. Sabi natin, firm. Hindi na bago. 3 times siyang gustong iwanan ni Elias, di ba? Bethel, di ba? Nakuha niyo po ba ako? Jordan, Gilgal. O, wag ka na sumama. Hindi. Kita niyo yun, determinado siya. Fight to fight, di ba? Ano man mangyari, determined siya. Sabihin natin, I am determined. And other translation ng meaning na determination, fixed intention. Sabihin natin, fixed intention. Pag meron kang good intention, you need to be fixed and determined. Maging determinado ka. Amen? Hello? Huwag ka mag-alala. Amen po ba? And my determination is fixed. Ang sabi diyan, intention. Hindi pa rin humuwalay si Eliseo kahit sinabi ni Elias na ilan. Sabihin natin, amen? Sabihin mo, kaway, huwag kang papipigil. Oh, sabihin mo, salamat, di ka napapigil. Oh, di ba?
Amen. Kasi kung ikinapigilan, di ba? Ako, hindi ko napigilan kay pastora noon. Ang dami ko yata na ipa-xerox nung araw para makita yan. Kasi ang opisina niya, may xerox machine, may typing. Para lang makita ko siya, kumukuha ko ng libro. Xerox, 3. Sisilipin ko na. Pag nasilip ko na, okay. Siguro sabi nagsa-xerox, araw-araw nagpapa-xerox to. Diba? Hindi naman xerox Pagkaka-xerox, tinatapon ko nga Kasi nais ko lang, determinado ako. Sino dito? Makita mo lang. Diba? Eye to eye. Diba? Kasi fix ka Ang isang determinado, hindi kayang baguhin ng anuman nangyayari. Nakuha niyo? Amen ba? Amen. Determine ka Ang ibig sabihin dito, fix your intention. If your intention is good and fix, follow your desire. Amen? Follow your desire. Don't give up. And the last one, before we pray, ang sabi po ng verse 3, ang sabi, sinalubong sila ng mga propeta roon, tinanong nila si Eliseo, alam mo bang ang Panginoon mo'y kukunin na ngayon ni Yahweh? Alam ko, kaya huwag kayong maingay, sagot niya. Ba't kaya pinatigil sinabi ni Eliseo, huwag kayong maingay? Kasi alam niyo, sinasabi ng ibang tao na kapag papabago yun. Kaya huwag mo na ulitin yan. Maapektuhan ako dyan. Di ba? Nakuha niyo po ba? Kasi ilang beses ulit-ulit ang mga nakakasalubong siguro, para hindi maapektuhan si Eliseo, tumahimik ka nga bro. Huwag mo na ulitin yan. Nakuha niyo po ba ako? Kasi minsan na nakapaligid sa atin yung word that sometimes discouraging us. Kaya pag may nagsasalita, bro, sister, nakuha niyo ba? Tingnan niyo. Elizabeth. Di ba nagbuntis si Elizabeth? Sino nasa sinapupunan? Si John. Ay, hindi maniwala. Yung kanya asawa. Hindi maniwala. Ano ginawa ng Diyos? Ano ginawa ng Diyos? Ginawang pipi. Bakit? Kasi puro negatibo Ba't, siguro kung hindi naging pipi, ba't ka nagbuntis? No, imposible. Kaya sabi ng Diyos, stop. Kailan nawala at nakasalita? Nung naipanganak na. Di ba? Hello? Alam ng Diyos Kaya siguro sabi ng Diyos, buntis ang asawa mo si Elizabeth, ang kanyang dinadala ay si Juan Bautista. Di ba? Si Maria, kagampan din. Nung dumalo kay Elizabeth, nag-apiran pa Gumalaw yung tiyan yung asawa ni Elizabeth, pipi na. Siguro sabi, imposible lalo din si Maria. Wala namang asawa Siya may asawa, sa Elizabeth nagbuntis. Si Maria wala. Di lalo siya magne-negative. Are you with me? That sometimes we need to be silent till we see the miracles of God. Amen. May mga bagay sa iyong pagtahimik, doon kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Are you with me? Sabihin natin, diba? Sabi mo ba? His dedication, the last one. Committed, commitment, dedication, also word, attachment, and loyalty. Nakuha niyo po ba? We need to be attached to the sources, the Lord. Kasi ang move o act of the enemy to detach you. Kaya nung sabi ng John 15, remain in me, and I will remain in you. Ask whatever you wish, and it will be given to you. That is a kind of dedication. The word dedication is commitment, attachment, and loyalty. We need to be loyal to the Lord. Amen? Amen po ba? To the leadership, to the church, to the leader we have, kailangan po tayong commitment sa kanila. And expect double portion. Amen? Umasa tayo na ang Diyos ay gagawa sa maraming kaparaanan. Favor from God is a double portion of miracle, of blessing. Amen? So ngayon, nais kong tanungin kayo katulad ng tanong ni Eliseo. Hindi dahil ako aalis. Yung tanong ni Jesus kay Bartimeo. Tinanong din ni Jesus yun
Nung pinatawag si Bartimeo, sabi ng mga disipulo, hoy, pinapatawag ka. Nakuha niyo ba? Ang tinanggal naman ni Bartimeo kanyang balabal. Kasi alam niya na tinawag siya ni Jesus, may miracles. Ano sabi ni Jesus? Okay, what do you want for me to do for you? Sabi ni Bartimeo, I want to see. Right? Specifically. Nung tinanong ni Elias si Eliseo, anong gusto mong ibigay ko sa iyo sa aking pag-alis? Ang sabi ni Eliseo, ang dalawang bahagi na yung kapangyarihan. Ang sabi ni Elias, bro, ang bigat naman nun. Pero, ibibigay ko sa iyo. Sa oras na nakita ako'y tumaas, lalaglag ang balabal, damputin mo. Amen. Dinampot nga ni Eliseo, at nung magbalik na siya, dumaan siya dun sa tubig, iniataw niya kanyang balabal, nahati. Ang ibig sabihin, nasa kanya ang dalawang bahagi ng kapangyarihan. May question today, this morning, sa lahat ng nasa bahay. Ano ang nais mo na makuha mo sa Diyos? Tayo po'y tumayo lahat. And God is a prayer answering God. Ano yung kailangan lang natin maging attitude? We have desire. Decision, determination, and dedication. Amen? Nothing to worry. Dream again, and the Lord will give us the double word. Start again. Amen? Hallelujah. Let us close our eyes and claim it to the Lord. The double portion is now flowing to you. Desire it today. Make a decision. We need to have a determination and dedication. God's assurance is given to us. Shall we sing Tagalog song? Ay buti mo, Panginoon. God is good. Ang Diyos ay napakabuti. Let us desire today, katulad ng naging attitude ni Eliseo, his desire, his decision, determination, and dedication. Yun ang naging susi na napasakaling kapangyarihan, a double portion. Panginoon, Kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sa bahay. Awitan kita at pupurihin, Panginoon. Kay buti mo, tanggapin natin ang kabutihan, sambahin natin siya, at mararanasan natin ang dalawang bahagi ng kapangyarihan. Panginoon, Kay buti mo sa akin, ikaw lamang ang tangi ko sa sambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon,
Kay buti mo sa akin, aawitan kita. Aawitan kita at pupurihin. Panginoon, Kay buti mo. sa amin. Habang tayo sumasamba, maging dito sa sanktuaryo at sa bawat tahanan, angkinin natin ang dalawang bahagi ng kapangyarihan. Sa ating pinag-aralan, nakamit at ibinigay ni Elias ang dinidesire ni Eliseo. Again, I repeat, kung sinabi ni Jesus kay Bartimeo, "What do you want me to do for you?" The same na sinabi ni Elias kay Eliseo, "What do you want me to do for you?" And the Lord give it to Bartimeo. Elisha released the desire of Eliseo. Today, specifically, ano ang nais mong gawin sa iyo ng Panginoon? Say it. Desire it. Desire it from your heart. Desire it. What do you want me to do for you? What do you want me to give to you? Ano ang nais mo ibigay ko sa iyo at iwanan ko sa iyo? Sabi ni Eliseo. And the Lord God is a witness. The Lord God is listening this morning. And praise God. Isa din sa prayer, si Jabez, nung nanalangin sa Diyos, ano ang sagot ng Diyos? Jabez, your request is granted. Today, claim it to the Lord. Claim it na. Claim it. Magpasalamat na tayo sa Panginoon samantayo naroon ang dinidesire mo, binigay ng Diyos. Yes. Lord God, I pray today, lahat ng dinidesire namin, Lord, we claim it na kami, nakamit na namin to. And I declare today, we pray, the blood covering of Jesus Christ, seal them all by the power of the Holy Spirit na hindi kayang nakawin ng kaaway, ni i-delay ng kaaway. In the name of Jesus, we claim it. In the name of Jesus, we claim it. Lord God, it is our prayer in Jesus' mighty name. Amen and amen. God bless you. Praise the Lord. So, dadako po tayo sa tithes and offering. So, let's pray po. Yes, Lord. Hallelujah, God. Hallelujah, Jesus, Lord, God. Salamat, Panginoon, sa mga oras at Panginoon. Salamat, Lord, sa word na na-receive namin to our bishop, Lord. Bless them, Panginoon. And Lord, sa mga oras at Panginoon, dalangin namin, Panginoon, patuloy ka mangusap ka, Panginoon, sa amin, Lord, sa aming mga puso, Panginoon. And Lord, kayo po, Panginoon, yung maitaas, Panginoon, Lord, tanging salita mo, Panginoon, yung mamutawi, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise God. So, yun po, yan. Dako po tayo sa word ng Lord, sa Malakias po. Malakias. Yan, 3:10 po. Yung lagi po nating naririnig na verse. So, yan. So, sabi po dito sa verse 10, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo masaganang pagpapala. So yeah, may 3 bagay lang po kung iiwan sa inyo, i-share. So, yun po. Yung time na lockdown, so patungkol po sa tithes and offering. So, di ka po parang, oh Lord,
parang excuse naman kasi lockdown. Talagang kailangan namin to. Tapos, hindi rin napunta ng church. Diba? So, nandun na, binatel ako doon, parang sabi ko nga, yan, praise. Yan, sabi ko, Lord, paano yun? Di ba, hindi napunta ng church, ganan. Pero yung yung tatlong bagay na share ko, yun yung parang, yun yung kailangan natin gawin kahit na may gantong lockdown na nangyayari sa atin, may quarantine, ayun. May mga pagsubok. So, isa doon, number 1, yung pagiging honest. So, mahirap maging honest pag yung nag-iisa ka. Kasi, di ka pwede mo naman baliktarin dahil ikaw lang yung nakakita. Pero it's between you and God. Alam ng Lord lahat. So, yung pagiging honest, sabi ko nga noon, ang dami ko na-receive noon nung lockdown. Nung yan. Kasi may mga allowance, ganun. Yung pera kong yun, itinatabi ko yun sa sobre. So, sabi ko noon, hubad na po ako na mas nahihirapan ako magsalita. So, yan. Sabi ko po noon, yung sa sabi ko, Lord, yung be honest sa pagbibigay sa Panginoon. Kasi that time, wala namang nakakakita. Yung para sa Panginoon, nakalagay yun sa tapos may mga allowance na nare-receive kami. Pero sabi ko doon, Lord, ibibigay ko ba? Lockdown naman. Pero nandun pala na, kahit pala tayo nag-iisa, kailangan nating maging honest sa Panginoon. So, pangalawa po, madali lang po ito. Yung pagiging faithful sa Lord. Na kahit anong nangyayari sa atin, nandun na, patuloy pa rin tayo nagbibigay sa Lord. So, yung 10% natin, so yun nga, may mga allowance, ganun. Lord, kasali pa ba to? Yan. Kasali pa ba itong allowance, ganyan. Pero, nandun na, alam mong bilang yan ng Lord. Hindi lang ikaw yung nakakabilang, hindi lang dahil nag-iisa ka, ganun. So, nandun na, ganun din, yung parang, dahil yung pagiging faithful mo sa Panginoon, yun din talaga natin sa pagta-tithes and offering. Kahit na parang alam natin na marami tayong gastusin, ganyan. Pero yung pagbibigay, pagiging faithful sa Panginoon, yun talaga yung dapat i-apply natin kapag tayo magbibigay sa Lord. At yung isa, yung pinaka-last, wait lang. Yan. So, yung pinaka-last po, yung love, kasi hindi mo naman magagawa yun kung hindi mo pa mahal ang Panginoon. So, nandun na, yan, nandun na, kaya pala natin ginagawa to, hindi dahil require, hindi dahil sa ating bishop, ganyan, hindi dahil sa, gagamitin yan sa church, yan. Talagang, yan, given na yan na, ayan, sa mga ilaw, tubig, yan, ibabayad yan. Pero yung pagbibigay ng with love, yun yung pinaka. Yun yung meron tayo. Hindi lang dahil required tong ginagawa natin dahil punta tayong church, hindi. Kundi, yan, love natin ang Panginoon. So, pasensya na kayo, kinakabahan ako. So, love natin ang Panginoon, kaya, yun, nibigay natin yung para sa Lord. And, yun, at pag nagawa natin yung bagay na yun, nandun na, hindi naman na talaga natin makikita yun sa ngayon, kundi sa kinaharapan or sa darating tamang panahon na ibe-bless tayo ng Lord. Pray tayo. So, yun. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Patuloy po kayong manguna, Panginoon. Bless our church, Panginoon. Our bishop, Panginoon. Our tithes and offering, Panginoon, Lord God. Ito yung pagpalain niyo, Panginoon, ng bawat isa, Panginoon. Para, Lord, kapagbigay, Panginoon, sa iyong kaharian, O God. Salamat, Lord. Lord, patuloy ka na ginagawa namin to kasi, Lord, mahal ka namin, Panginoon, Lord God. Salamat, Lord. Be in us. In Jesus' name, Amen. Itiwala na ang lahat ay makakita na mayroong liwanag at mayroong pag-asa. Pag-ibig lamang aking kakapitan, pag-ibig lamang.
Okay, so meron lang few announcement. The same pa rin to service tayo, pero pwede na po yung 15 years old to 65 years old. Ipag-pray lang natin na yung transportation ni okay na. Tayo tumayo, tayo dumako sa benediction prayer. Amen. Maraming salamat dakilang Diyos ngayon pong umaga sa aming first service, sa lahat na nakinig at nanuod, sa lahat maging narito sanctuary. Salamat Panginoon sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami. Sumami ng pag-ibig ng Diyos sa mga pagkapala ng Diyos Anak at ang pag-ibig ng Santong Espiritu. Ang lahat sabi ng Amen and Amen. God bless you all. Thank you.